Nasa linya po natin at makakasama natin ng isa pang constitutional expert sa unang pagkakataon dito po sa In Omnibus. Ating pong kaibigan, isang constitutional law professor, si Attorney Cecilio Duca, ang University Legal Counsel ng University of Makati. Attorney, magandang hapon po at welcome po dito po sa Radyo Veritas. Magandang hapon at maraming salamat kasamang Ryan sa pag-imbita sa atin dito. Opo, pasensya na po kahit naabala namin kayo. Attorney, may pahayag po at hindi po tumitigil ang ating mga obispo, kaparian sa paninindigan pagdating po sa accountability, transparency at yung paglabas po ng katotohanan sa gitna po ng lahat ng ingay sa politika. Pero ang binabato ng ilang pong mga kalaban ng simbahan, sinasabi nila dapat hindi nangihimasok ang mga kaparian at simbahan sa mga isyu ng lipunan. Ano po bang sinasabi, Attorney Duca, ng ating saligang batas pagdating po doon sa freedom of religion? In particular, yung pong doctrine of the separation of the church and the state. Maliwanag kasamang Ryan na nakalagay sa Article 2, Section 6 na 1987 Constitution that the separation of church and state shall be inviolable. So, galing ho ito doon sa biblical principle sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanatang 21, talata 22, that render therefore unto Caesar the things which are Caesar's and to God what is God's. Kaya lang po, makikita natin sa practice, may obligasyon itong mga leader ng simbahan na gabayan yung kanilang mga mananampalataya. So, siguro doon ang gagaling yung tungkulin ng simbahan para i-guide kung sino yung mga iboboto. Pero hindi lang naman kasamang Ryan, simbahang Katoliko ang nagbibigay ng ganong pahayag. May mga alam tayong mga relihiyon na nag-i-endorso mismo ng mga kandidato. Opo. Attorney Duca, yung pong sinasabi ng ilang pong mga nasa kabilang panig na ito pong pagpapahayag ng simbahang Katoliko, ng mga pare at obispo, ang totoong diwa ng constitutional framers sa separation of the church and the state, ang talagang ibig sabihin nito, hindi dapat nanghihimasok o pinipigilan ng pamahalaan ang kalayaan ng simbahan, lalo na sa pagpapahayag ng moral values ng justice and truth. Well, totoo naman yon kasi hindi naman po pwedeng panghimasukan ng gobyerno at pagbawalan kung ano man ang sasabihin ng simbahan. Dahil meron din namang religious freedom, meron tayong non-establishment clause doon sa ating konstitusyon at wala tayong official religion at ang simbahan ay may kalayaan din ng pagpapahayag. At ang problema natin dito, kung maalala ko, noong 2008, merong kasong isinampa itong mga kasamahan natin sa Social Justice Society. Ipinapaklaro sa korte, may karapatan ba, mayroon bang batayang legal ang mga relihiyon sa pag-iendorso ng mga kandidato? Ang masaklap dito kasamang Ryan, nagbigay ng desisyon ang RTC ng Maynila, pero ang sabi ng Korte Suprema nung makarating ito sa Korte Suprema, ay wala daw dispositive portion. So ito yung Bilarde versus Social Justice Society. Kaya ang sabi ng korte, wala tayong dapat reviewin dito kasi wala namang matibay na ruling yung mababang kapulungan. So medyo nagkulang dun yung trial court, kaya itong Korte Suprema hindi na-actionan yung petition dahil meron daw failure to state a cause of action. Pangyayari sa lipunan natin ngayon, dito kailangan maintindihan ng taong bayan, hindi ang simbahan ang dapat pigilan sa panghihimasok. Ang dapat pigilan ay yung pagpigil at paghihimasok ng Estado sa kalayaan ng mananampalatayang ipahayag ang kanilang pananampalataya. Well, pareho ito. It operates both ways kasama mga Ryan. Kasi ika nga ng Korte Suprema, strong fences make good neighbors. So kung maganda yung mga bakuran natin at mga boundaries kung hanggang saan ating gagalawan, hindi tayo mag-aaway. Kasi kapag ka nag-overlap na yung kapangyarihan ng simbahan at ng Estado, katulad ng panahon ng mga Kastila, at sa ibang mga bansa na kung ano man yung religious laws ay yung din ang sinusunod ng kanilang political law, medyo may problema tayo. Kasi dapat talagang hiwalay ang ecclesiastical authority doon sa civil authority. Pero mandato din ng simbahan, Attorney Duca, ang panatilihin ang kanyang mananampalatayang nakatuon sa
pananampalatayang itinuturo po niya. Panghuli na lamang po, Atty. Duca, ito pong nangyayari sa lipunan natin. Ipapasok ko lang po yung constitutionality naman ng mga susunod na pangyayari. Ano po ang inaasahan po ninyo kung sakaling mai-transmit na ang articles of impeachment sa Senado? Well, kapag ganun po, merong constitutional duty, may tungkulin ng mga senador na dapat maglitis at bigyan ng pagkakataon yung in-impeach na Vice President na magpresenta ng kanyang mga ebidensya. Of course, ang mauna ho dito ay yung mga nagrereklamo galing doon sa House of Representatives. At ito ho ang magandang venue. Aminin natin o hindi, maka Duterte man tayo o hindi, aminin natin na ito ang pinakamabisang venue para mapatunayan kung may kasalanan o walang kasalanan ng Vice President. Hindi dapat pigilan ang paglabas ng mga ebidensya. Kasi kung walang kasalanan, napakadali naman yan. Pakita mo ebidensya, walang kasalanan, then absuelto ka. Pero kung may kasalanan, dapat nating papanagutin, maging sino man yan. At ito ang pagkakataon para ma-exercise din ng sambayanan yung tinatawag na freedom of information. Ama po yan. At saka, ebidensya ho ang batayan natin at hindi emosyon. Marami tayong mga kababayan, emosyonal, na kapag ang sinasabi mo hindi pabor sa gusto nila, ay inaaway ka. Hindi ho ganun ang demokrasya. At ang batas, Opo. Tama po. Maraming salamat po, Atty. Duca, at mabuhay po kayo't pagpalain kayo. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!